Kaibigan, pag-usapan natin cholesterol. Okay? Malaki issue ang cholesterol. I'm sure marami sa inyo umiinom din ng gamot para sa cholesterol, yung mga simvastatin at atorvastatin. Gusto nyo malaman paano ibababa yung cholesterol naturally? Kailangan nyo pa ba ituloy yung gamot o hindi? Actually, linyang-linya ko to bilang cardiologist, internist, ito talaga inaaral ko. So, explain ko sa inyo. Unang-una, walang shortcut na sagot. Okay? Walang mataas ang cholesterol, inumin ng gamot o hindi. Hindi ganun po kasimple. Lahat ng bagay sa medisina, sana naiintindihan nyo na komplikado. Tulad ng aspirin. Aspirin, pwede makatulong sa iwas heart attack, pwede makadugunan. Yan. Bakuna, maraming bakuna, maganda. Pero may a few percent kakaroon ng side effect. Ganito rin sa cholesterol ng gamutan. Yung gamot sa cholesterol, nakakatulong siya. Papakita natin na ang gamot sa cholesterol may benepisyo sa maraming tao, pero meron ding side effect. Tinitimbang natin kung saan kayo babagay dito. Sana after this video, maintindihan nyo kung may tulong sa inyo o wala. Ito muna, on a general term. General muna, tingnan natin na. So, ang gamot sa cholesterol, nakababa ng risk na stroke. On the average person, 16% mas hindi sila ma-stroke. 21% hindi nagbabara sa utak. Maganda. Bawas heart attack, 27%. Bawas namamatay sa heart attack, 20%. Bawas sa bypass, bawas sa angioplasty, milyon-milyon matitipid, hindi ka maoperahan, no? So maraming benepisyo siya. Doon sa taong high risk na magka-atake. Pero, itong gamot sa cholesterol, meron din mga side effect. Pero hindi lahat nagkaka-side effect. Yung magkaka-side effect sa liver, sa atay, 1 in 100,000. Yung iba naman tumataas-taas din. O, kung 1 million binigyan mo nitong gamot, may 10 magkaka-liver failure, di ba? Maliit yung numbers. So, tinitimbang natin, benepisyo o risk. Meron din, umiinom ng statin na gamot, tumataas ang blood sugar, nagkaka-diabetes. So, may ganun na rin sila nakita. 0.1%. Kung medyo mataas ang dosis ng statin, 0.2% kung mas mataas pa ang dosis. Meron din sumasakit yung mga muscle sa katawan. Ayan, 1 to 2%. So, titingnan natin. Hindi nyo pwede sabihin, Doc, iinom na lang ako, basta tuloy-tuloy. Kasi gusto ko ito ma-prevent eh. Depende nga sa condition ng tao. Papakita ko sa inyo kung saan kayo papatak. Gusto natin, yung iinom ng gamot, talagang high risk. Yung talagang lalaki, smoker, mataba, puro tabakin ang kain, talagang malapit na atakihin, bibigyan mo na ng gamot, panalo ka. Pero kung babae naman, bata pa, healthy naman, konting taas lang yung cholesterol, hindi ko na siya bibigyan. Total, maliit naman ang chance niya atakihin eh. Baka ma-side effect pa siya eh. So nakita nyo, depende yon kung saan kayo papatak. Explain natin. Ulitin ko, ang pro is bababa ang bad cholesterol. LDL is the bad cholesterol eh. Triglyceride, isa din tong klaseng taba na masama din. At yung HDL, ito yung good cholesterol. So yung pag umiinom ng gamot, nakababa nitong masasama. So may tulong doon sa katawan. Pero ito na nga yung sinasabi kong possible side effect. Minsan nga 1 is to 100,000 yung nakaka-liver problem, muscle pain, panghihina, at iba pa. Ito po muna papacheck natin, di ba? Simple lang, papa-blood test kayo, fasting, mga 12 hours, hindi kakain, konting tubig lang. Pagising sa umaga, papa-blood test tayo ng lipid profile. Lipid profile, itetest to lahat eh. Malalaman nyo yung total cholesterol level nyo. I'm sure, ang dami nagpapadala sa akin ng resulta nila eh. Total cholesterol, tignan nyo na lang po. Ha? LDL cholesterol, HDL, ito yung good, pati triglyceride. Ito ang red na mataas. Medyo high risk na magkaroon ng sakit sa puso, red. Ito, green, good. Titignan natin nasaan kayo. Nasa red, nasa green, o nasa yellow na in between. Tingnan natin sa cholesterol, Doc Lisa. 200 and below milligrams per DL. Maganda yan. Okay? 240 pataas, 280 pataas. Mataas yan. Red yan. LDL, ang bad cholesterol, gusto mo less than 130, less than 100. Ngayon nga, gusto nila less than 70, mas mababa, maganda. Pero pag mataas to, 160, 190, mataas yan. Okay, mataas yan dito.
skip na lang natin to. Itong triglyceride, tumataas to kadalasan sa diabetic eh. Ito mababa, 150, 200, medyo mababa. Ito mataas, 300, 400, 450, mataas ang triglyceride. Nakukuha to sa exercise eh. Ngayon, kung ang resulta nyo nandito sa kanan, mas pabor na uminom ng gamot at mag-diet. Mas pabor. Kailangan may gagawin tayo dito. Pag ang numbers nyo dito mababa, malamang di nyo kailangan uminom ng gamot. Diet lang, exercise lang. Kung nasa gitna, pag-iisipan pa natin. Si Doc Lisa mataas. Ang cholesterol ni Doc Lisa, 280 eh. Ang ano niya, 190 eh. So kahit wala siyang risk factors, dahil sobrang taas, may lahi sila na mataas, binibigyan ko na rin ng konting gamot. Mga 10 milligrams atorvastatin 3 times a week. Mababa lang. Bakit mababa? Para bumaba lang konti. Ayoko itaas yung dosage niya, mamaya makuha niya yung side effect. Total, hindi naman siya ganun ka-high risk. Ayoko rin naman hayaan na talagang 190, 280, sobra taas. Minsan nagti-300 pa. Pag sobra taas kasi minsan naglalabasan na dito yung cholesterol, makikita nyo dito sa mata, tapos nakikita nyo sa puso, nagkakadiferensya. So, isa pang factor, bukod sa numbers, ito, check nyo yung sarili nyo, edad din, mahalaga. Pag ang edad ninyo ay 75 or more years old, malamang, hindi pa 100%, malamang hindi na kailangan ng gamot. Bihira na lang binibigyan, 75 and above. Less than 40 years old, malamang hindi rin binibigyan. Pero depende pa rin sa cardiologist nyo. Siya pa rin magde-decide. Pag ang edad 40 to 75, dito mas may benepisyo. Hindi lahat ng 40 to 75 years old binibigyan. Kailangan mataas, kailangan 40 to 75 at, ang pinakamahalaga itong at, dapat high risk sila. Ibig sabihin, high risk na atakihin. Anong high risk? Lalaki, 40 to 75 years old, high risk. Naninigarilyo, super high risk. Lalaki na, naninigarilyo na. Overweight pa siya. Lalaki, smoker, overweight, diabetic pa, high blood pa, high cholesterol pa, may sakit pa sa puso, lahat na. Stressful pa, matigas pa ang ulo. So lahat na talaga very high risk na siya. Pag sa kanya, panalo siya uminom ng gamot kasi malaki tsansa niya talaga maatake. Pero kung babae naman, bata naman, hindi naman ganun kataas ang cholesterol, di ba? Malamang di mo kailangan ng gamutan. So, ganun mag-decide yung doktor. So, sa mga nakikinig sa atin ngayon, baka nabigyan kayo ng gamot na parang pwede naman pala hindi di consult kayo ulit sa doktor. Or hindi kayo binigyan ng gamot, kailangan pala, consult din kayo. So, tinuturo ko na sa inyo, ito yung mga basihan ng doktor. Bakit tumataas ang cholesterol, Doc Lisa? Sa pagkain natin, overweight tayo, laging nakaupo, may lahi, may lahi talagang malapot yung dugo, edad. Paano gagamutin? Itong mga pagkain, tuturo ko, magbawas ng timbang, mag-exercise regularly, at wag na wag maninigarilyo. Ang mga bawal, matataba, full cream milk, keso, matataba, prito, french fries, salami, hotdog, konting bawas. Kasi pag hindi nyo iiwasan, talagang tataas Ito yung mga magaganda. So ito na po yung lista ng 11 foods na talagang mabisang magpababa ng cholesterol. Number 1 sa lahat, gusto nyo talaga po natural, oatmeal. Oatmeal, isang cup ng oatmeal araw-araw, bababang cholesterol nyo 10%. Malaking bagay. Kung ang cholesterol nyo 220, bababa yun ng mga 198, normal na kayo agad. 1 cup a day. Mani, pwede nilagang mani, wag lang oily, wag lang prito. Isda, may tulong ang isda, paksyo na isda. Beans, munggo, pwede po ang munggo, ha? Huwag matakot sa arthritis. Maganda itong munggo, very healthy, healthy protein. Gulay, kahit anong gulay, napakaganda po, pampababa ng cholesterol din yan. Avocado at garlic, bawang. Damihan yung bawang, ha? Bawang reduces cholesterol, nakalabnaw pa konti nung dugo. Maganda yan. Olive oil, medyo mahal, pero maganda to sa salad. Pag gusto ng chocolate, konti lang dark chocolate. 80% and above, yung mapait na dark chocolate, yun ang kinakain ko.
So, inuulit ko, ito yung mga pagkaing pampababa ng cholesterol. Kahit hindi pa kayo uminom ng gamot, itong mga pagkain, oatmeal, beans, nuts, exercise, at bawang, garlic. At iba pa, napakahalaga, exercise. Ito po, oh. Pag lagi naglalakad, gaganda na yung katawan mo, lalakas pa yung muscle mo, bababa pa yung mga bad cholesterol. Malaking tulong to. Mataas ang blood sugar, exercise din. Kung walang oras mag-exercise, ito po napakahalaga. Itong gagawing galaw-galaw para hindi pumanaw, cholesterol-lowering physical activity. Akyat baba sa bahay, linis, laba, punas, ilakad yung aso, mag-gardening, magbisikleta, maglaro, sumayaw. Lahat po itong exercise may tulong. Okay, sana po nakatulong konti itong video ko para maintindihan kung paano naturally bababa yung cholesterol, paano din magdesisyon yung cardiologist, internist, at doktor nyo kung bibigyan ba kayo ng gamot o hindi. Level ng cholesterol, edad, at gaano karaming risk factors meron ka. Lalaki, diabetic, high blood, smoker, tigas ng ulo, taas blood sugar, lahat yun. Pag meron ka nun lahat, mas panalo ka sa gamot. Pero kung wala ka naman nito, sumusunod ka sa payo ko, baka makuha na natin sa mga natural remedy at hindi na kailangan ng gamot. God bless po.